sa sikat ng araw, apektadong-apektado ang justice system dahil walang justice, kundi injustice. Dahil sila ay magkakasabwat. Yun yung sinasabi natin. Walang sapat na investigation dahil nag-release na nga ng statement ang mga sundalo, ayaw nilang imbestigahan kasi magkakasabwat sila. So you talk about advancing the digital fucking transformation. Ina-advance nila kung paano nilang lugiin ng lugiin, nakawin o sairin ang pera ng bayan. Ina-admit niya na yes, there is a corruption. Pero ang question niya, saan daw sabi niya, where did they, sabi niya, saan sila nag-fail? Nag-fail, may patanong-tanong pa siyang ganyan. Alam niya na sila ay ang nagnakaw. Si Bangag, si Sandro, si Pangandaman, si Bersamin. Paulit-ulit na lang mga kababayan dahil walang solusyon ang problema sa bansa natin dahil lahat ang mga kongresista, senador na mga tiwali ay nagnanakaw sila ng sabay-sabay. They talk about justice system, putang ina. From investigator or investigators, kasabwat nila. Papunta sa prosecutors, kasabwat nila. Naku po, heto nga ho mga reaction update PH, wala ho tayong mahabang pag-uusapan na Ombudsman Boying Remula, tutuluyan ho itong si Joel Villanueva dahil nga naman mga ka-update, nakita ho natin na sinabi ng ating mga kababayan, mga alam nyo na, mga ordinaryong Pilipino na bakit nung paglipat ng majority block neto si Joel Villanueva mga ka-update, bigla na lamang ho na naimik itong ombudsman, na nahimik ho ang CIDG, na nahimik ho lahat, nanahimik ko sa pag-iimbestiga dito kay Joel Villanueva patungkol ho dyan sa flood control issue na di umano kasi mga ka-update nasangkot o na-deliveran daw ho siya ng mali-maleta. Kaya mga ka-update, katanungan ito ng ating mga kababayan na bakit hanggang ngayon wala pa rin hong pinapile o di ba sinabi ho kasi neto si Boying Remula na hinug na si Joel Villanueva, bakit ngayon paglipat ho niya mga ka-update nasaan na? Yan ho yung ating malaking katanungan. Pero dito mga ka-update, kakapost lang ho. Kakapost lang ho mga ka-update na tutuluyan ho ni Boying Remula itong si Joel Villanueva. Kaya mga ka-update, ano ho tingin natin ang mangyari dito? Dahil naman nakita na ho natin itong ang paglilipat nila dyan sa majority, iisa lang ho yung dahilan dyan. Para ho pagtakpan ang kanila hong issue dyan sa flood control. Tignan nyo ho ito si Chis Escudero na himod-himod dito kay Lisa Marcos. Diba, lumipat din ho dito sa majority and napaniwala niya ho tayo yung milyon-milyong Pilipino na akala ho natin kaanib na ho siya neto sila Senator Marcoleta dyan sa minority. Pero mga ka-update, wala ho. Hindi ho po talaga siya natin pwedeng pagkatiwalaan. Gayon din ho ito si JIL. Marami ho sa kanyang mga kasamahan dyan sa simbahan mga ka-update na iniwan na ho siya. Kumalas na ho dyan sa simbahan ho na pinamumunuan ho niya dahil nga mga ka-update, naging dismayado ho sa ginawa ho niyang paglipat sa majority block. Mga ka-update, kahit na ano ho talagang gawin natin, hindi ho talaga siya pwedeng magbago. Kasi nga mga ka-update, natatakot ho siya kay Jesus, hindi ho sa Jesus sa taas. Kanino hong Jesus mga ka-update? Jesus Crispin Remula ho pala yung kanyang kinatatakutan at ang kanyang pagtatakpan kasi nga mga ka-update, hindi ho biro yung naging issue niya dyan sa flood control. Maletagang. Katulad ho nila Pinky, nila Tuta Soto. Yung paglipat ho din nila dyan mga ka-update, hindi lang ho yan sa flood control issue. Dyan din ho para ma-impeach si BP Sara. Isipin po ninyo, yung pag-iimbestiga nito si Senator Marcoleta at ni Sen Alan, patungkulo sa flood control. Bilyon-trilyon ang ating pinag-uusapan. Pero nga dahil nagsilipat itong mga, alam niyo na mga ka-update, yung wala sa katinuan, uunahin ho ngayon ang impeachment ni Sara Duterte. Ganyan ho katindi yung administrasyong ito. Kaya abangan ho natin ito mga kapatid, itong ombudsman kung literal na tutuluyan ito si JIL kasi sinabi na ho dyan ni Boying Remula na hinug na. O ngayon tignan ho natin na sa paglipat niya dyan o wala. Pagtatakpan ba?
poprotektahan? Yan ho yung ating aalamin dyan. Pero bago ho yan mga update, sa like, sa share, sa subscribe lamang ho, malaking tulong na yan. Pag-uusapan din ho natin itong ang administrasyon ho ito na dito si Miss Maharlika mga update. Ipapaliwanag niya ho sa atin, lilinawanagin niya na lahat ng administrasyon ito, hawak ko nila, NBI, Ombudsman, Prosecutor, lahat-lahat ho mga kapdita. Hawak ko ng administrasyon. Kaya ngayon, yung hanggat hindi ho nagiging presidente, ito si BP Inday, mga kapdita, mukhang malabo pa rin ho kasi pati si Senator Marcoleta kinakasuhan ng plunder. No bail ho. Non-bailable po yung mga yan. Si Senator Bongo, nakita naman na ho natin, mga kapdita, na si Baste, sinabi niya na ho na meron ng arrest warrant o red notice. Hindi pala si Baste mga kabit, si Kong Pulong. Si Bongo. Ganyan ho katindi itong administrasyon. Ginagawa ho nilang daan yung ICC sa kalaban ho nila. Para wala ho silang kalaban sa 2028 presidential election, lalo na mga kapdika. Pag na-impeach si BP Sara, paano na ho tayo? Meron naman ho tayo mga another candidate dyan. Diba? Comment nyo ho yan sa comment section para kung sino hong napupusuan din ho ninyo na maging vice presidente ng ating BP Inday. Kung sakali hong hindi ho siya ma-impeach at hindi ho siya makasuhan. Kaya mga dit, reacta na ho tayo, pakinggan na ho natin itong mga pasabog ni Miss Maharlika. Kaya dit, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Good morning. Okay, iba na naman ang time natin. Siyempre, sabi ni Jennifer Kadungog, it's a social. Bangag, most powerful weapon are the mainstream media. That's true. Yes, mga palangga, the same thing ang issue natin sa Pilipinas hanggat hindi nyo napapatalsik ang mga adik. Okay? So, nakabalik na ang tanga, nakabalik na ang bangag na si Bangag Jr. mula sa Russia. For sure, nag-orgy o nagbangag na naman doon. Nakita nyo naman kahapon, di ba, kung paano siya natagpo ang tanga, okay, doon sa Russia. Okay, alam naman natin na wala naman talagang kwenta ang pakikipag-usap ni Bangag sa iba't ibang mga leaders from all over the world kasi puro kasinungalingan at puro kasingutan lang naman ang gagawin ng hayop na yon. Today, bagsak na bagsak ang ratings ni Bangag, mga kababayan. Okay, may natin pag-usapan ng ratings niya. At ganun pa man, hindi umaatras si Senator Alan Cayetano sa kanya. And I hope tuloy-tuloy yung ginagawa ni Cayetano na siya ay mag-update through social media. Alright? Through Facebook. Para malaman natin kung ano talaga yung nangyayari. So, ang pinaka breaking news, mga kababayan, talagang pinulitika siya at talagang ginugurgur hindi lang actually si Alan Cayetano, kundi yung mga taong humihingi ng tulong sa opisina niya. Right? Dahil sa kanyang talumpati kanina, mga kababayan, sinabi ni Senator Alan Cayetano na tinanggal na. Teka, wait a minute. Yan natin to ha. Tayo lang. Okay. Kumusta kayo? How's your day? Okay lang ba ang inyong mga araw? Ako naman nakatulog ng bonggang-bongga, kaya maganda ang gising natin today. So mga kababayan, itong Lisa Tanas at Bangag na ito, talagang sabi ko nga, umiral na naman. Araw-araw man umiral yung pagiging addictus nila. Kaya sinabi ni Senator Alan Cayetano kanina sa kanyang live, mga kababayan, na na ngayong araw dyan sa Pilipinas ay hindi na sila makakapag-process ng guarantee letters sa mga humingi ng medical assistance sa opisina niya. Ayon sa kanya, ay even though may nakalaan may nakalaan na mga pondo para sa medical assistance, inalis ng DOH, ng sekretary ng DOH, kasi syempre inutusan yan. Yung mga endorsement na galing sa opisina ni Cayetano ay pinipigilan ayon sa utos ni Bangag, utos ni Lisa Tanas.
So yung office niya hindi na makapag-endorse, let's say si Juan, si Pedro, o ito, for 250,000 guarantee letter para sa sakit ng nanay mo o tatay mo. So wala nang ganon. Okay? Dahil nga, syempre, nanindigan siya na talagang hanggang sa dulo na itong mga ulaga senators na nanggipit sa kanya, actually hindi sa kanya, nanggipit sa taong bayan, ay mga tuta talaga ng bangag administration. Ang question dito, kaya sinasabi ko sa inyo, talagang martial law 2.0 na ang Pilipinas. Kaya dapat patalsikin na ang mga bangag. So, in-stop yung pag-process nitong guarantee letter nito. In the first place, dapat nga, sinabi ko na sa inyo, even before, nitong mga guarantee kaputahang letters na ito, hindi na ito dumadaan sa mga politiko. Dapat automatic na kapag indigent o mahirap ang isang tao through that, like background checking, okay, isa siyang obrero, may sakit, hindi na dapat dumadaan ito sa mga politiko. Dapat automatic ang ospital ay magpoproseso ng mga dokumento through DSWD, through yung parang malasakit center nung panahon ni PRRD, di ba? Although yan ay batas, andyan pa rin yan, pero hindi yan ang sinusunod ng mga bangag dahil nga that's from Duterte administration na idea. So ayaw nila ng magandang idea, gusto nila yung pambangag. Alright, so yan ngayon, mga kababayan, ang question dito, kung itinigil nila, okay, yung guarantee letter nila, which is mayroong pondo, only specifically yung opisina. Sa ngayon opisina lang ni Alan Cayetano, I don't know, yung opisina ng iba. Nabanggit niya kanina na yung ibang, I think si Marcos, yung isa pang kasamahan nila na parang tinanggalan din is later on binalik. So ang punto divisa natin dito, may pondo. Okay? Ang gobyerno, pondo galing sa pera ng bayan dito sa mga guarantee letters na ito na sakaling lumapit ang ating mga kawawang pobre na ating mga kababayan. Kahit na hindi pobre, kahit nag-opisina ka, kung ma-hospital ang iyong mga magulang at talagang libo-libo, daang libo talaga ang iyong bills, talaga naman lalapit ka sa kahit sinong politiko, mabigyan ka lamang nitong guarantee letter na ito. So ang punto de vista dito, hindi pinapatay. Okay? Hindi si Alan Cayetano ang kanilang ginugurgur dyan. Kung di itong mga mahihirap nating kababayan. Sabi ni Senator Alan Cayetano, Senator Win, okay? Di ba sinabi mo noon, nung ikaw ay nasa committee, chairman ng Committee on Finance, di ba sabi mo walang politika. Lahat ng senador is equal yung budget for that. Guarantee letters para sa mga mahirap. Sabi niya kanina, ni Cayetano, sabi niya, parang ang konteksto is panindigan mo na sinasabi mo walang politika. Ganun pa man mga palangga, hindi si Alan Cayetano ang naapektuhan dito. Yung mga taong lumalapit sa kanya. Kaya sabi niya kanina, sige, ganito gawin niya. Ibabas daw niya, isasaka niya sa bus, lahat ng mga naghingi ng tulong, good idea yun, at itatambak niya doon sa DOH, yung mga request nila doon. Okay? Doon dadalhin niya sa DOH. Pero nakakalungkot, mga kababayan, kasi nga, dahil sa sobrang demonyo ng gobyerno ni Bangag Jr., sa pakikipagsabuatan ng mga aso, katulad ni Lacson, katulad ni Tulfo, sabi nga ni Senator Alan Cayetano kanina, may sinabi siya tungkol dyan sa tuta na yan. Ito yung eksakto niyang word. Okay? Ang sabi niya dyan, si Senator Tito Soto at Senator Raffy Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang kasi nga may hawak sa kanya si Lacson. May alam sa kanya. Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. 'Di ba? Matagal na po, iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo, pag may utos sa inyo, kayo ay nag-aasikaso. Parang, he's addressing the public, nakikinig sa kanya. Meaning, you take care of it. Pero yun pong aso, katulad ni Lacson, ay nag-aasok-aso. Ano yung asok-aso? Tatahol yung aso, tapos kakasuhan.
Anyway, mga kababayan, alam na natin yan na aso. Actually, they're aso lahat. Tuta man yan, aso. Tuta is aso pa rin. Di ba? Parehong tumatahol. Ako para sa akin, nga, tuta, baby. Pero pare-pareho silang tumatahol, pareho silang umaamo sa isang bangag. So balik tayo dito. Mga kababayan na pinigil nila, in-stop nila dahil sa galit nila kay Cayetano, dahil nga nagnindigan at hindi nagpasakop dito sa mga bangag. Okay? So, dahil may mga nakabinbin na yan na mga application no, ng ating mga kababayan, maybe isa sa inyo, pumunta kayo sa opisina ng mga senador like ni Cayetano, na nakabinbin na ang inyong, kumbaga naka-ready na, kumbaga proseso na lang, perma na lang, o kung ano man. Diba? So, hindi ito about kay Cayetano. Ito ay sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong para sa mga may sakit nilang pamilya. Dahil sa galit ni Bangag Jr., ni Lisa Tanas, lahat pupugutin niya. Lahat. Budget ay kanyang what? Kanyang kukontrolin lahat. Right? Kaya si Alan Cayetano, tignan natin yung sinabi niya. I don't know. Sabi ko nga, dapat by now, wala na ang mga bangag. Kasi lahat mga kababayan ay talagang gugurgurin nila. Literal ba niya nagurgur? Kayo, tingin nyo, kayo yung mga taong bayan na nangangailangan nitong guarantee letter. Actually, hindi ako pabor dyan sa kaputahang guarantee letter na yan. Kasi sabi ko nga, dapat ang approach ng pagtulong sa taong bayan, di ba? National approach, hindi na kailangan dumaan kay senador, kay congressman, kasi nga, ito'y nagagamit sa politika. Nagagamit sa election, ay, natulungan ako ni Senator ganito, ni Senator ganyan, kaya iboboto ko siya. Diba? Ay, hindi ako against sa guarantee letter na yan, but walang choice. Kasi yan yung kanilang sistema na na isinasaksak sa utak ninyo para kayo ay umamo ng umamo sa lahat ng politiko at later on, kayo ay gagamitin sa politika. Right? So, pakinggan muna natin si Alan, anong sinabi niya kanina tungkol dito kala tulpok-pok-pok na ito at yung mga kalaban ng bayan. Grabe, okay? May maiiwan lang na konting opposition. In a sense, two-party, administrasyon, opposition. Mhm. Diba? Medyo unique lang ngayon kasi yung mga Pingtawan, Dilawan, kumampi, Marcos na. Dahil ayaw kay Tara, VP Sara. So, Marcos na rin kasi nabibigyan ng maleta katulad kay Robredo, nabigyan ng 500 billion para sa Coliseum na patay niyang asawa. nangyayari ngayon, they claim to be the opposition, but the opposition oppose. Mm. They're actually co-administering. Diba? So, what's my point there? Ang galing ng ginawa nila. Kasi pagka yung congressman hindi nagsalita ng mabigat versus VP Sara, alam nilang pagpalapit na or bumango, kakampi din nila o dalawa kakampi. So, ang ginawa nila, sinitawan, sinusuportahan, ginalit, or whatever. No, I'm not saying hindi conviction ng iba sa Quadcom, etc. I'm point, it was a systematic attack. So that nga, hindi na sila, so that point of no return, na kung ikaw man si VP Sara, paano mo pang kakausapin yung mga inupakan ka na ng Durugin mo na. So ganun din ang ginawa nila ngayon. Upo ko, yun din sila kasi katulad, alam niyo naman si 14, di ba? 14, ilan meeting nag-attend siya, nagkwento, nagmasama na ng Senator Lacson kung ano nung ginagawa. Tapos nung nagbilangan na, kumampi doon, siya din eventually kung mausap tama na 14. So ang point ko, anong ginawa nila? Imbis na dumami tayo by them going to us, nung nag-meeting sila, take turns tayo lahat umupak. Kaya alam ko sa grupo nila ang pinakamatalino, Lapid. Kasi si Lito, parang kasama nyo na ako, pero wag nyo nang asahan, umupak pa ako. Diba? I mean, si Lito's the most honest and practical. We're here together, this is politics. Pero wag na tayong gumawa ng invento tungkol sa kasama na. Pero sila, nag-take turn sila. Liberal, kayo naman. Rafi, Tulfo, ikaw naman. Kayo naman umatake dahil utos ni Bangag eh.
utos ni Liza Tanas. Dahil kung hindi, didilaan nila ang bilat ni Lisa, kadiri. But makikita mo yung diferensya nila eh. Sabi ni Rafi Ganyan to. hindi daw sila Malacanang. In other words, Okay. So sabi ni Rapi Tulfo, hindi daw sila aso o bayaran, tuta ng Malacanang. tuta. Okay. Okay. But doon mo makikita yung graduated din experience. Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Senator Rafi, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Aso pa rin. Aso pa rin. tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. Diba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson. So, si fraudster, ang sinasabi niya. Si Eric Sylvester Fraudster Tulfo na nagnakaw ng identity sa Amerika kaya binawian ng pasaporte o ng citizenship na peke ng gobyerno ng Amerika. Na alam sa kanya. Yung sinabi niya na may 3 kumausap na wag pumirma. Unang-una, yung 2 kakampi na. Pangalawa, yung kakampi lang isa, nagsabi kay nakwento din sa akin yon. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa iyo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw, ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma. Kita mo? Kasi titirahin siya ng kampo ng mga Ulaga senators. Well, kasama niya nga si Erwin Tulfo. May bala sa kanya. Kaya nagkaroon, malinaw sa atin lahat kung bakit sila nagbaliktaran. So, yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin nyo kwento nyo kasi alam ko rin yung kwento eh. Di ba? Magkwekwento kayo, bitin pa. Yung totoo, Erwin Tulfo, isa-isay natin hawak sa'yo. Gusto Ako, mo? Patay ka. Yung kontrakto na balik-balik sa office mo. Okay, may ebidensya yon. May video yon, nag-viral yon, yung contractor na napabalik-balik na, nakipag-negosyo o nakipag-illegal na negosyo kay Eric Sylvester. Kaya kawawang Pilipinas, mga kababayan. Yung kontraktor sa party. Marami pang iba. Doon muna tayo. Kaya nga no wonder saan siya kumuha ng 400 million. Si Eric Sylvester. Sabi nga ni Manong Jason sa ang tagal niyang broadcaster, which is totoo, number 1 na broadcaster si Manong Jason sa entire life niya, hindi siya kumita ng 400 million. So alam niyo na kung bakit may 400 million si Eric Sylvester at kung bakit niya afford na bumili ng 1.7 million cash na bahay sa Porter Ranch. Okay? Malinaw yan. Kaya dapat by now, na sinusunog na o binibitay na yung mga hayop na yan. Dapat may parusang bitay at 10 ng mga nakinabang sa nakaw nila ay bibitayin din. My God, Pilipinas kong mahal, ano na ba? Saan na ba kayo tutungo? Marami pang iba. Diba? Okay. So sabi nung iba, kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po matagal na eh. Okay. Hindi lang siya aso. Aso, buwaya, demonyo, lahat. But ano ang ibig ko sabihin sa aso? Anong klase? Iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of it. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan. So kung makikita nyo po, Nataw lang aso, kakasuhan, katulad ni Escudero, ni Villanueva. Okay? Woof, woof, sabi ni whistleblower, tumahol sila. Dahil una, akala mo para sila sa tama. Pero, di ba, hinog na raw ang kaso kay Joel Villanueva. Si Escudero, ganun din. Di ba? Si Romualdez, alam naman natin hanggang ngayon, at large pa rin at hindi talaga kinakasuhan. Mga warrant of arrest. So nakita nyo? Kapag umayon ka sa mga demonyo, absuelto lahat ng iyong mga ninakaw kasi pare-pareho na silang magnanakaw. So again, we're grateful dahil si Alan Cayetano hindi tumigil. Huwag kang tumigil, Senator Alan Cayetano.
na malaman ng taong bayan, dapat i-buhos mo na lahat. Although binuhos na rin naman ng 18 Marines, mga kababayan, pero pilit niyang pinagtatakpan, pilit niyang hinaharang ng mga aso dyan sa Senado at ng Bangag Administration. Kaya the ultimate solution talaga sa Pilipinas ay ang matanggal ang mga bangag. Tuloy natin. Makikita nyo, ang usual procedure, may affidavit o wala, ang witness itetest mo, huwag mong pababasahin ng affidavit. Kasi baka hindi siya gumawa ng affidavit. Senator Lacson, binaliktad niya. Basahin mo na lang yung affidavit. Hindi, sandali, payagan mo muna ang DOJ, kunin yung witness, gagawin yung affidavit. Pagbalik, basahin mo yung affidavit. Hindi po yun ang tema. Ang in-explain niya, Nasaan yung mga abogado? yung in-explain niya yung paghawak ni Lacson sa Blue Ribbon Committee na ang mga witnesses dapat, ini-interrogate sila, 'di ba, tinitimbang yung kanilang mga testamento kung magmamatch ba sa affidavit. 'Di ba? Yung katulad sa 18 Marines na wala silang binabasang script. Kung totoo ba yung mga pinagsasabi nila. Kasi kung totoo yung sinabi mo, na eksperyensya mo, nakaukit yan sa utak mo. Sabi ko kahit maglasing ka, kahit magtumbling-tumbling ka, kapag nakita ng mga mata mo, na eksperyensya mo kahit wala kang script. Meron man pagkakaiba na, yung pagsalansan mo ng, ng mga words, paggamit mo na, you cannot match exactly yung sinabi mo sa bibig mo doon sa affidavit. But at least nandoon yung tamang konteksto. Yun ang ibig niyang sabihin sa panahon ni Lacson, anong nahawak niya yung Blue Ribbon, hindi niya hinahayaang magsalita o cross-exam yung katulad nila Madriaga, katulad nung, doon sa, example lang yun, katulad nung mga sangkot sa flood control, kasi alam niya, at kasabwat sila. Nag-usap sila ahead of time, okay, para hindi mahalata na ito ay script lamang, hindi kita hahayaang, magsalita on your own, kasi alam naman natin na gawa-gawa mo lang to, so magbasa ka ng script. Whereas sa ating mga Marines, sa ating mga sundalo, talagang wala silang script. Ang sinabing na-deliver sa bahay ni Sandro Marcos, may picture na ebidensya at na-validate natin yan dahil sabi ko, may picture ako doon, pinakita natin. So, ito yung masasabi mo na credible talaga yung mga witness kasi nga, spontaneous. So, yung sinasabi ni Senator Alan Cayetano, yung ginagawa ni Aso Lacson, okay, pinapabasa niya ng script kasi nga takot sila. Okay, na ma-out of script. Okay, itong kanilang mga binayaran ng mga male-maleta o tinakot nila para magsalita. Listen. Na kahit kakampi nyo sa Pinklawan, yung mga dean ng law school, nakita nyo rin yan eh. Correct. Noon time na yun, hindi pa panahon magsalita. Kasi akala natin, tama yung pupuntahan. It's selective justice and some of it's not justice, yung iba doon invento. That's why naiintindihan ko yung sakit nung isa. Nasabi niya, inosente ako pa kakasuhan, plunder pa. Diba? So I won't go there because I don't want to talk about it now. Pasensya na po kayo. Minsan pa kasi sa putikan yung away, so mapuputikan ka talaga, babato ka rin sa putik. But that doesn't mean as Christians, mag-iimbento tayo, we will use money. Yeah, I think mga kababayan, napanood na natin yan. So, nakikita niyo, okay? Well, you talk about what? Yung sitwasyon dyan ngayon, yung batuhan nila, I don't think kung saan ba nabanggit ni Senator Alan Cayetano doon sa vlog niya. Pero, di ba, binabato siya na sinasabi ni Lacson, si Alan Cayetano, gumastos ng 700 million for 28 days. Okay? For 28 days nung siya ay nag-Senate President. At walang nangyari, walang naipasa na batas. Di ba? Ano ang nangyari doon? Kaguluhan lang daw, napatakas si Bato. Kaya walang nangyari dahil yung mga aso, yung mga ulaga senators ay binakapan ng demonyo nilang amo sa Malacanang para guluhin. Ang Senado, mga kababayan, nakita nyo naman, lumusob ang NBI, si Matibag, may natasan lahat, si John Vic Remulla na mga harang-harang doon para pigilan nila ang expose ng mga sundalo, which is yung pinakahuli, hindi man
supposedly, ano yun, Senate hearing yun, Blue Ribbon yun. Kaso dahil hinarangan ni Bangag, kasama ng mga aso, ang Senado pinalabas na mayroong security threat. Kaya hindi narinig doon sa loob ng Senado, hindi na-record ng mga clerk doon kasi yun ang kagustuhan ng Bangag at ng mga ulaga senators na nakipagsabwatan sa kapalit na wag silang kasuhan katulad ni Judas Villanueva, ni Kilay Escudero, ni Eric Silvestre at lahat sila. Okay? Yun. Tingnan kung dito niya sinabi ha. Wait lang. we will, etc. Di ba? So, pasensya na po kayo kung minsan kailangan kong sagutin. Tactical yun. But going back to the strategic, ano ba ang ating trabaho ngayon? Tell the truth. That's The true. truth about the problem in healthcare. How do people get their healthcare? So, pero habang nire-reveal natin, may balik yan ha. So, yesterday, in-inform tayo Yan na yun, ito ng sa mga healthcare. kaibigan natin sa DOH na tinanggal na daw tayo sa system. So, hindi na daw tayo pwedeng mag-refer ng mga gagamutin sa iba't ibang ospital. Grabe, no? Grabe itong mga putang ina. That might be the price we have to pay. And we know, we don't have enough personal resources para ipagamot lahat. Pero, we have enough resources to hire buses. So kung by Monday o Tuesday, DOH, hindi kayo mag-ayos, ibubus ko lahat ng kamag-anak ng pasyente Good. para mapirmahan nyo, para mapagamot yung mga pasyente. Hindi naman ako aatras eh. Diba? Good. May sakit sila. Ang dami-dami yung pera. Abroad ka ng abroad, Mr. Secretary. Picture ka ng picture Yeah. kasama ng mga nasa vape. Diba? O, tapos, 2 shots lang, hindi nyo mabid, hindi makasama. Tapos just because ang tingin mo, wala na ako ngayon sa Kita niyo? paningin ng Malacanang, tatanggalin mo yung amin. Oh, Senator Lacson, sir, sabi mo, hindi pwedeng gamitin ang Nervosa. AIX, hindi Tama. pwedeng gamitin ang tupad, hindi pwedeng gamitin ang MAIP sa Grabe. politika at hindi dapat nag-iipitan. O sir, nagsusumbong ako sa iyo. Kung hindi ako magsumbong sa iyo, magsusumbong ako sa Tulfo. O. Pero, Ang ganyan. hindi kay Erwin at hindi kay Rafi. Doon ako kay Ben magsusumbong kasi si Ben walang kontrata sa gobyerno eh. 'Di ba? Walang tinatago eh, walang ano, 'di ba? I'm not close to Mon Tulfo. I'm one of his punching bags even during the time of Duterte time. Pero si Mon wala rin kontrata sa gobyerno sa pag-alam ko. So I respect him. Even if he's not in favor of what I'm doing, kahit tinitira niya ako. I also respect Ben, nakikita-kita ko, di ba? Pero si Erwin at si Rafi, paano ko re-respetuhin ko? Paano ko re-respetuhin? Alam ko kung sino kayo, anong ginagawa nyo, alam ko kung anong hawak sa inyo. Tapos aaraw-arawin nyo ako sa media. Magdebate tayo, sabihin nyo yung topic. Debate ng katotohanan, debate ng flood control, debate ng contractor. Huwag tayo magdebate ng kung ano-anong topic na nililihis nyo lang sa mga nangyayari. So again, mga kasama, tama yung narinig nyo, inuumpisahan na kami. Actually, yeah. So mga kababayan, so ayan, yan na ang, yan na yung price, okay, na pinagbabayaran ng isang naninindigan at lumalaban sa mga bangag. At sabi nga natin, mga kapalangga, kung hindi kayo ikilos, alright, kung hindi kayo maninindigan, paulit-ulit na lang yan, ganyan na lang lagi. So kasi tulad niyan, pinipigilan na nila, hindi lang ngayon, yung investigation dyan sa flood control kasi magkakasabot sila. Ganito yung bangag administration ninyo. Sobrang magkakasabot sila, mga kababayan. Ano ang sinasabi ng ano na yan? Ng mga walang hiya dyan. Okay? Wag nang, ang sabi ni Tulfo, wag nang what? Wag nang anuhin yung mga flood control na yan, di ba? Wag pag-usapan. Kasi, magkakasabwat sila, mga kapalangga. Okay. Ano pa ang sinasabi dito? Taong bayan, ang makakapag-alis sa kanila, sabi ni Chloe. Exactly, mga palangga. Alright. Oh, Remo, recently, ano ang sinasabi ni
Erich Sylvester fraudster. Mag-iimbestiga tayo pero the question is, iikot na lang ba ang mundo natin sa flood control? Ito yung sinabi niya sa interview niya. Alright? Interview niya ngayong araw. Okay, dahil tinanong siya kung mag-iimbestiga ba, ituloy ba yung investigation sa Blue Ribbon. Mag-iimbestiga tayo pero the question is, ito iikot na lang ba ang mundo natin sa flood control? Can't we move forward? So ayaw nilang imbestigan kasi magkakasabwat sila dito sa multi-trillion pesos. Sabi niya, marami pa namang problema na dapat imbestigahan. Ang problema, ang flood control na ninakaw nila kung bakit kayo binaha. Bakit nagkandamata yung pamilya ninyo at sila ay nakasuot ng Hermes, Rolex, nakabili ng mga bahay sa iba't ibang baha, panig ng mundo. You know that already, nakakapagod na nga lang. Revolusyon, sabi ni Louis Kabatbat. Sabi niya, may nagtatanong, tatawagin mo pa ba yung 18 Marines? Imbitahan naman namin yan eh. Di ba hindi naman sila sumipot? So para ano pa? Ulol. Kasi hindi sila sumipot doon dahil nung panahon ni, actually umumunta sila doon sa office ni Senator Padilla, di ba? Robin Padilla. Di ba? Dahil nung legitimate, elected, si Senator Alan Cayetano, ginulon nyo, mga putang ina ninyo. Alam mo, ipinagdarasal ko, okay, na karmahin itong mga hayop na to, na sana yung mga buto nila may umutod at ilagay sa bunganga nila. At lalo na ito si Erich Sylvester na may 400 million na hindi maipaliwanag. Sana mayroong umutod sa mga juto ninyo at ipalamon sa inyo sa lahat ng kasinungalingan ninyo. Sana gantihan kayo ng langit. 'Di ba? Sana gantihan kayo mga tolpokpok, sabi ni Arlene, 'di ba? So ganito, ayaw pa imbestigahan ang flood control. Kaya sabi ko mga kababayan, it's sad dahil, kung gusto niyo makontento sa ganyan, wala talagang pag-asa Pilipinas kasi tingin mo nung nahawakan nila, nabawi nila ang majority dahil sa pakikipagsabuatan ni Bangag. Hindi naman nila mababawi yung presidency sa Senate kung hindi nakipagtulungan si Bangag. Kung hindi ginamit ang power ng government, ang institusyon, NBI, si PNP, Ombudsman, lahat, tinakot si Joel Villanueva, ang Judas, tinakot si Escudero na, may mga kaso na sila, kumbaga full-blown na, ready na sila daw arestuhin. Pero ngayon, hindi sila inaresto. Kasi nga, umayon sila sa pilat ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. Sabi ko nga sa inyo, kulang po ang bitay para tadtarin ng pinong-pino lahat ang mga magnanakaw. Yan ang katotohanan. You have to do something for your country. Ano pinag-uusapan ngayon? Okay? Ito about, sabi nito, wag na daw pag-usapan. Anong pag-uusapan? Yung waling-waling National Orchids of the Philippines? Anong pag-uusapan? Finally, na-confirm nila yung appointment ng mga militar na mga Judas? Yun ba? May naipasa ba sila na batas na para sa mamamayang Pilipino na sana ang mga may sakit ay hindi napahirapan sa mga kaputang inahang guarantee letter na yan, na dapat ang mga hospitals ay may pondo na para pag si Juan, si Pedro ay lumapit, walang pambiling gasa, walang pambiling dextrose, walang pambayad sa doktor, ay gagamutin agad-agad. Dapat yun ang mga pinapasa nilang batas na pag ipinasok ka sa pampublikong hospital, pag nanganak ka, hindi ka mura-murahin ng doktor na nasabi sa'yo, putang ina kang landi mo, nagbuntis-buntis kasi ni panglampin, wala ka. Kata nyo? Yung mga batas dapat ang pinapasa. Pero ang pinasa nila, waling-waling, putang inang waling-waling na yan. Definitely, hindi nila ipapatawag. Okay? Yung mga sundalo, kasi narinig nyo na eh. The very spontaneous, totoo ang mga sinabi ng mga sundalo. Ang ginawa kanila kakasuhan, kitang-kita nyo na mga kababayan, kaya sabi ko kumilos kayo. Kitang-kita nyo na, andyan yung testigo. Nagsalita sa kanilang mga na-witness, tapos kakasuhan ng cyber libel. Yan ba? Dapat pinoprotektahan ang mga whistleblowers. Pero yung whistleblowers nila, si Alcantara, si Bernardo, protektado.
Kasi nag-agree sa kanila na i-save ang AS. Okay? I-save yung mga sila Bangag, si Sandro Marcos, si Pangandaman, si Bersamin. Tignan mo, Bersamin, Pangandaman, sinabi ni Zaldico at ng mga Marines. Iniimbestigahan ba nila to? Hindi. Nananahimik si Pangandaman, di ba? At mukhang magwe-witness pa. Laban kay Sara, gagawa pa ng kwento. Ako, I'm just hoping na bumaba ang mga matatapang. Okay? Sa mundong ibabaw, kung nasaan man sila nagtatago para ipaglaban ang bayan. I'm just praying na may hagupit sa hayop na mga tulpo na ito. Okay? Hagupit sa hanay nila kasi nakikita naman like yung mga taong nasa likod nila kung gaano kademonyo yung mga ulaga senators. Diba? Ako dapat parusa talaga doon ang mga boto nila at ipalamon sa kanila Sa lahat ng mga ginagawa nila. Kung may parusa lang na ganyan, boto 777. Ibig sabihin nun, doon ang mga boto. May parusa ba may bansa ba nga na ganyan ang parusa? Grabe, harsh, no? Yung mga sobrang pagnanakaw, dapat, instead na ulo ang jutulin, di ba? Yung iba, ginujutol di ba? Sa Middle East, di ba? Ginututol ang julo. Pero dapat sa mga gantong klaseng mga makasalanan, juto muna sa baba, julo sa baba at julo sa taas, sabay. Or una muna yung sa baba, ipalunok sa kanila. At nang maramdaman nila yung hagupit, yung sakit na idinulot nila sa mga taong bayan na pinagnanakawan nila. Of course, Marcel, I don't trust who does Joel. Of course not. Ano ang mga ano ngayon? Mga update. Balikan natin yung 700 million daw na winaldas ni Alan Cayetano. Ginagago na naman ni Aso Lacson. It talks about 700 million for 28 days na ginastos daw ni Alan Cayetano. Okay? Na doon sa Senado, na hindi naman napunta kay Cayetano. At yung 700 na yon, according to computation, it's like, what? 25 million a day. Alright? Then sabi nga ni Alan kanina, sabi niya, mahina sa math si Lacson dahil 12 is not 13. Dahil June 3, okay, sabi nila, tanggal na siya. So, hindi nagmamatch yung numbers. But ganun pa man, sinisira nila, si Cayetano, pinapalabas nila na, 25, ginagago nila yung perception ng tao na yung 700 million ginastos sa pamumuno ni Cayetano at walang nangyari. Paano magkaroon ng result sa pagpasa ng mga batas, pag-deliberate ng mga batas, at pag-invite ng mga testigo kung ginulong mo Aso Lacson? Kung inutusan ka ni Satanas na dilaan ang bilat niya, pareho lang kayong bilat, para maghasik ng kaguluhan diyan sa Senado. Kayo ang tunay na nanggulo. Alright? So yun mga kababayan. Okay? Ganito kalupit ang sitwasyon ninyo, babalik-balik na rin nila, magpapanggap sila na kunyari sila ay nasa tamang landas, sila ay nasa kabutihan, na hanggang ngayon si Martin Romualdez, si Escudero, na aarestuhin na wala pa rin, bumaliktad lang, di ba? Si Pangandaman, si Bersamin na sangkot. Well, again, it's your life. I don't know kung hanggang saan kayo magtitiis. Alright? Sabi ni Angeline, sinama pa yung 25 million the day they walked out. Sila ang nagsayang ng araw na yon. Exactly, Angelina. Diba? Sila ay nag-walk out, sila yung nanggulo, sila ang nagpadala ng bang. Tapos sisisihin. Ganito kayo yung perception ninyo. Ginagamitan kayo ng deception o paglihis ng mga isyo katulad ng ginagawa ni Sandro Marcos na si Titi Anong, ikaw, balita ko nakatanggap ka daw ng maleta. Ano ang sagot? Si Piatos, si ganito, si ganyan. Matalino tayo, no? Matalino yung mga Pilipino pero nagpumapayag sa ganitong klase. Matalino kayo pero pumapayag kayo dito sa ginagawa sa inyo. Anong gawin nila? Si Bato ay, sinasabi nilang fugitive kaya hindi na pwedeng makaboto si Bato sa impeachment. Lahat tatanggalin nila.
Pwede nilang ipakulong. Ayan, si Alan, si lahat halos para maging wala na silang kalaban. So, watch out dahil sa kailan na ba magsisimula yung trial dito kay Inday? July. Okay? So, mga kababayan, July 6, yung formal trial dito sa impeachment na alam natin, lahat ng nangyayari ito may connection. Okay? Sa impeachment. Dahil masyadong malakas ito kasing si Sara Duterte sa kabila ng lahat. Sa kabila ng hawak ng gobyerno ni Bangag. Mga kababayan, ang pondo ng bayan, kaya niya magbayad ng trolls para pabanguhin siya sa kahit saang platform sa mainstream, pero well, sa social media, hindi niya kayang pabanguhin dahil mas marami tayo. Kaya mga kababayan, lahat ng ito, ulit-ulitin natin dahil lamang sa malakas si Inday Sara Duterte at ayaw nilang maging presidente si Inday. Kung nakafollow kayo sa akin, 2023, na ako'y sinasabihan ko na nga si Inday noon, hindi man niya ako kilala. Inday, di ba? Ano ka ba? Mga ganyan, umalis ka na dyan. Tatanggalin ka nila, i-impeach ka nila. Ibabagsak nila kayong mga Duterte. Si Kibuloy, ibabagsak nila. Mga vloggers, ibabagsak nila. Si Rimulya, ilalagay nila sa ombudsman. Lahat yun sinabi ko. Sabi ko nga, hindi dahil may bolang kristal ako. Ngunit, merong nakapagsabi sa atin. Right? So ngayon, yung breaking news, bagsak na nga ang Bangag. Okay? Record low satisfaction rating ng Bangag administration. Okay, bumagsak sa negative 13. Ibig sabihin po, Rita, bagsak ang net satisfaction rating ng administrasyon ni Bangagdictus Kawatan Marcos Jr. Ayon yan sa SWS. The fact na pwede pa nilang distrong ka rin yan, di ba? Right? So mula sa plus 14 moderate, okay, 32% satisfied, 46 dissatisfied, 21 undecided. Mula sa plus 14 moderate noong November 2025, bumagsak ng 27 points sa loob lamang ng ilang buwan. Ayon sa SWS, mga kababayan, ito na daw ang pinakamababang net satisfaction rating ng isang administrasyong adictus pagkalipas ng 16 years. Mula nang maitala ang negative 45 noong 2010 sa panahon ng administrasyon ni Arroyo. Yes, mga kababayan. Alright? So, ang question natin ngayon, okay, tignan lang natin to. May nag-send sa atin, importanteng tao. Okay, tignan natin. Oh. Ano yun? Dali may video message. Baka, ba't nawala? Oh. Wala yun. Tignan natin. Wow. Viber ba yun? Viber. Viber ba yung nag-pop up? O Viber nga. Tignan natin. Tignan natin. Okay. Importante. Sige, mamaya na. Shooting jahas. Okay. So anyway, mga kababayan, ano pa? Yeah. So, July 6, okay, magkakaroon na ng pagbabalangkas o formal trial dyan sa Senado. So, pinagdedebatihan or nag-oppose itong mga ulaga, well, lahat sila ulaga, itong mga grupo ng tindig. Tindig bayag, okay? Wala namang tumitindig sa bayag ni Trillanes na ayaw daw nila kay Escudero para maging presiding officer. Okay? Patungkol dyan sa impeachment laban kay Inday Sara. Ang sabi naman ni Bangag, may trust daw siya kay Quezon na kanya na magagawa ni Quezon yung pag-preside dahil ito ay abogado, chuchuchuchu. You know what? Kahit ano pa ang gagawin dyan sa putang inang impeachment na yan, alam nyo naman, nakita ko na yan mga palangga na i-impeach si Inday Sara. Ayaw nyo lang maliwala sa akin noon. Yung mga DDS supporters galit na galit sa akin. Ano ba tong pinagsasabi ni Maharlika? 'Di ba? Ano ba yan? Meron pa nga iba dyan na sinisisi ako. Kaya daw napakidnap si PRRD dahil sa akin. Kaya pa mga putang ina, look at you.
Kung kayo ay nakinig lang sa akin, sabi ko nga, ako ay nagtaya na ng buhay, sumusugal na ako ng buhay, ako pa sinisisi ninyo. Eh di namnamin nyo yan. Sino pa susunod? Si Senator Bongo? Ikidnapin ng mga bangag? Dalawa lang ang pupuntahan ni Senator Bongo. Dalawa lang, Senator Bongo. Babaliktad ka o lalabanan mo ng head-on ang mga kalaban? You know what I'm talking about. Dapat matagal yun ang nilabanan ng head-on to. Ayoko nang sumigaw. Kasi, minsan mamaya siguro sumigaw tayo. What are you doing? Nag-feed na ako sa inyong lahat ng impormasyon na uubusin kayo ng bangag. Okay? Lahat ng mga magigiting na general, yan ang problema sa sakit ng mga Pilipino. Kailangan mo nang makita nilang mamatay yung kapitbahay nila at pag sila nang papatayin, gugurgurin sila, dyan na sila kikilos. Kaduwagan yan. Okay? Shout out sa lahat ng mga duwag. Kasi nagamitan kayo, okay, ng male-maletagang ilang mga taong akala ninyo ay, mapapabor sa inyo sa katotohanan, binayaran lang ng maleta ni Satanas at ni Bangag, bumabaliktad na. Nakita niyo yung 200 maleta senators? Wala na pong saysay mabuhay sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Hindi kayo pwedeng hindi makialam sa politika. Kayong mga talawan, kayong mga gagong, mga bobong, mga trolls, okay, nabayaran ni Lisa Tanas, akala nyo hindi kayo kasali dito? Nakatanggap kayo 500, 1,000 pesos, akala nyo okay ng buhay ninyo? Kaya hindi aahon ng Pilipinas. Dapat nga lahat ng mga tao ay makikialam sa politika. You cannot say that na, naku, politika lang ko, showbiz lang ako, ganyan, ganyan, ganyan. I remember, may kakilala akong nagtatrabaho sa consulate, okay, somewhere there. Okay? Shout out sa lahat ng mga putang inang mga konsul na magnanakaw. Okay? At sa lahat ng mga putang inang mga staff ng mga konsul dyan sa Europa, America, buong bansa. Okay? Somewhere there in Asia. May sinasabi na ano daw, alam mo mga corrupt din yan mga konsul. You know how much? Alam niyo ba kung magkano ang mga budget ng mga consul generals all over the world? Meron yan silang pondo. Kayo ang nagbabayad ng kanilang mga apartments, like, I'm not sure the price, pero mga roughly 10-15,000 US dollars or kulang-kulang, maybe more than that, 1 million a month. Okay? Friend of my friend, somewhere in Asia. Thailand. Dyan. Meron dyan sa Thailand. Na pag-upo pa lang nakabili na ng bahay, maliban pa sa binabayad ng gobyerno sa kanilang nirerentahan. Alam mo, dumudugo yung puso ko talaga pag nakikita. Kasi may mga information tayo. Imagine niyo yung mga consul general, assistant consuls, at yung mga staff nila. Magsimula tayo sa consul, 1 million a month ang sweldo. Alam mo po anong ginagawa pa ng mga putang inang yan? Alam niyo kung ano, 'di ba yung mga diplomats pag pumupunta sila sa pag sila kunyari, na-assign sila. Syempre na-assign sila sa iba't ibang mga bansa. Tax-free yan sila. Ang ginagawa ng mga yan, yung mga asawa nila, mga kamag-anak nila, bumibili ng mga maraming mga Hermes, kung ano-ano, kasi tax-free yan sila dito, di ba? Tapos yung ginagawa, binibenta at pinupuslit dyan sa Bureau of Customs sa Pilipinas. So papatong nila yung tax-free nila, ibebenta nila ng times 5, times 10, whatever. I'm just giving you an example. Kaya malungkot kasi mga konsul nyo, wala rin ginagawa sa inyo, di ba? Lalo sa Middle East. Walang ginagawa sa inyo pag may problema kayo. Nandyan sila para tulungan kayo. Kapag kayo ay may problema. Pag kayo ay inapi. Nagre-renta yan sila ng bahay. Ako, ina-estimate ko lang 1 million a month. Let's say, for example.
Tapos wala silang ginagawa sa inyo. Kaya alam mo, triple, quadruple, to the highest exponential power yung pagbigay sa inyo ng kahirapan ng gobyernong ito. Ang gobyerno ni Bangag. Kasi wala eh. OFW ka man, pag may problema ka, pupunta ka sa consulate, wala. Sisigaw-sigawan ka pa. Akala mo kung sino sila. Diba? E bayad sila ng taong bayan. Sad. At hindi yan sila nagsasalita. Kasi hindi sila pwede magsalita sa politika kahit si Lisa Tanas ay inuutusan silang gumawa ng kabalbalan, magnakaw, mag-transport. Wherever po yan, Thailand, Japan, Amerika, yan ang katotohanan. Hindi yun nakikita yan eh. Pero lahat sila salot sa lipunan. Lahat ng nakikipagsabuatan sa Bangag administration. Sabi ni Charlotte, totoo ko dyan, mayayabang sila dito. Saan consulate ka, Charlotte? Yes, it's so depressing talaga. Alam nyo, nung ako'y nasa nung nasa Hague ako, nung nireport ko yung mga bangag. Okay? Yung mga bangag. Yung NBI, si Jaime Santiago. At ang mga bangag, dahil nung nasa Hague ako, nag-pronounce siya, nagsalita siya sa media na ipapadukot daw ako. So, nasa Hague ako during the time. Sa Jeddah ka, Charlotte, sino ba ang consulate nyo dyan? At mamura natin ang putang inang yan. Anyway, balik ako doon sa consulate ng US. Dahil narinig ko sa balita na ipapadukot ako ng Bangag administration through NBI at through, ipapa-extradite daw ako, ganyan-ganyan, may red notice, chucho. Nireport ko sila doon sa Hague. Ako lang ang tao doon, may video-video pa ako doon. Doon mo makikita yung pagkakaiba, yung pag-asikaso sa iyo ng pinakamataas. Kasi yung una, parang 2 staff lang yung sa akin, nag-asikaso. Din tinawag yung pinaka-consul, pinaka-head nila. Yung pinapadocument sa akin lahat kung anong gagawin. Then, you do this, you do that. If you need escort, di ba? Sabi ng consul, okay, uwi ka na ba? Kailan ka ba uuwi? Ay, kailangan mo ng escort. Pa-escortan kita sa hindi ko pa pala naikwento sa inyo yun, pa-escortan kita sa, sa airport. As in, escortan talaga. Ganun. Nasa bingid ka kasi ng kamatayan, ganyan. Ang sabi sa akin, just let me know, itong gawin mo, da. Okay? Sa atin, sa Pilipinas, pa-escortan ka ba? Ni kapi nga. Diba? Mumurahin ka pa, diba? Pag wala kayatang pamasahe dyan sa Jeddah, ma'am, kasi po, binugbog ako ng amo ko, ganito, ganyan, ganun. Mumurahin ka pa. Mumurahin ka pa. So, ganyan. Alam nyo kung bakit? Kasi ang mga consuls ninyo, mga consulate, yung mga tao dyan, lahat yan, may basbas sa Bangag administration. So, pag hindi ka sumunod sa bilat ni Lisa Tanas, it's either tatanggalin ka. Hindi it's either, wala ka ng choice, so tatanggalin ka. Kaya halos lahat yung mga yan ay mga tuta din sila. Aso yan sila. Kahit nakikita nila ang kaputahan ng Marcos administration, sa ngalan ng pamilya nila, sa ngalan ng salapi, sa ngalan ng prestige, aamo sila kay Lisa Tanas at kay Bangag. Kahit yung mga konsulado man yan, babae, lalaki, kahit sabihin ni Lisa, sige, pag hindi mo dinilaan ang bilat ko, tatanggalin kita. So kahit babae, didila sa bilat kung walang paninindigan. Dalawa lang ang choice mo. Manindigan ka o okay lang sa'yo, may tatanggalin ka. But you have dignity. Kung wala kang dignidad, pag sinabi ni Lisa Tansagi, tumuwad ka para sa asawa ko, gagawin mo, right? Kapag wala kang paninindigan. Yan ang katotohanan. So, ganito rin ang nangyayari dyan sa mga senador. Diba? Tumuwad ka, dahil kung hindi, tatanggalin ka. Kakasuhan ka, ikukulong ka. Kaya sa totoo lang, sa kabila ng mga, in the past, of course, hindi malinis si Jingoy Estrada. Kahit papaano, tignan mo, nanindigan siya. Kaya sabi ko nga, paglabas mo, Jingoy, straighten up yourself, dude. Stop all the, matanda ka na.
But na-redeem mo na yung sarili mo na hindi ka nagpawag sa bangag. Just so happen, ibinenta ka ni Escudero at ni Joel Villanueva. Dahil nung 13 kayo, nag-usap kayo na manindigan kayo, kaya natakot yung dalawa at bumaliktad. Sabi ni Jemay, MD yung OFW lounge, ayaw ipagamit sa mga arrival. Kita nyo? Oh, ganun yan. Puro lang optics na kunyari may OFW lounge. Ang papagamit lang nila dyan, yung mga kakilala ni Iusek, ni Asek, kakilala ng mga banga. Ganun po kalungkot yung buhay niyo sa Pilipinas. That's why you have to do something. Or else, sabi ko nga, mabulo kayo. Kailangan nyo natanggalin ang mga adik. Wala na pong ibang solusyon. Kailangan nyong tanggalin ang adik, ang magnanakaw, dahil araw-araw sila nagnanakaw. Recently, si Bonjing Remulla, pumunta pala ang putang ina. Saan siya pumunta? Pumunta pala siya dito, nasa Amerika ang hayop. Okay? Nagsalita siya doon sa, ano ba yun, sa UN. Teka, kaya mo to Oh, anong sinasabi niya? Nagsalita si Remulla, sabi ng hayop na to. Kaya sabi ko sa inyo, kawawa kayo. Alam nyo, magpasalamat kayo, meron kayong katuwang sa pagdakdak. Pero, ano ang gagawin ko sa inyo? Alam naman ako pa uutod ng juto na mga yan. Gusto nyo ba? Sobra-sobra naman na kayo. Ako pa ang uutod ng juto. Wala naman ako kapangyarihan. Diba? Kung bigyan ako ng kapangyarihan ng konstitusyon na utod ng juto, Diyos ko, lahat ng juto, inutod ko na lahat ng juto ng mga kawatan. But you have to do something to fight for your country dahil kung hindi, forever kayong ganyan. Okay? So, nagyaw-yaw si Remulla doon sa United Nations. Kahapon pala ang hayop niya. Okay? So, pumunta siya sa Amerika. Okay? Anong sinasabi dito? Okay. Ombudsman, okay, tells UN prosecution alone. Sabi niya, can't eradicate corruption. So, nagsalita si Bonjing Remulla sa 7th Global Conference on Sustainable Development Goal, okay, at the United Nations Headquarters in New York, okay, tungkol sa korupsyon. Nakita niyo mga kababayan? Nakita nyo, nandiyan dyan pala yung hayop. Anong sinabi niya dyan? Hindi daw ma-eradicate o malulutas yung korupsyon. Okay? Sa investigation lang. Alright? We cannot investigate our way out of corruption alone. If we truly want lasting change, we must also ask the more difficult questions. Why did corruption happen? Putang ina. Paano daw? Hindi daw masusolusyonan sa simpleng sa investigasyon lang. Mga kababayan, ang pinakauna dito sabi niya, ang tanong ay paano nagsimula ang korupsyon? Meron bang problem sa system? Sabi niya, where did the system fail? And how do we make sure it does not happen again? Diba? Meron ba naging problema sa sistema? Ano ba ang naging problem or failed, pumalya, okay, sa sistema? Na ma-ensure na hindi na raw mauulit ang korupsyon. Sabi niya dito, mga kababayan, we are reviewing our internal systems. Putang ina. So, yung mga internal, ano mga internal system, internal ng pagnanakaw? We are improving our process. We are advancing digital transformation. So, ini-improve ang proseso sa what? Sa lalong pagnakaw. At sinasabi niya na, pinapabuti nila yung mga digital transformation. Digital ng pagnanakaw by sending what? Cryptocurrencies to offshore. Yung mga ninanakaw ninyo, ginagawa niyong crypto para itawid sa iba't ibang mga accounts o sa iba't ibang mga bansa. Ha, Remulla? Yun ba ang sinasabi mong hayop ka? Oh my God. Sabi niya, the fight against corruption cannot operate, sabi niya, in isolation. Okay? Ano ibig sabihin niya? Hindi
Ang pakikipaglaban sa korupsyon ay hindi maaaring gawin ng iisang tao lamang, chuchu-chuchu. Okay? Sabi niya dito. Ulul, ang korupsyon, mga kababayan, lalo sa flood control, ay issue nila dahil sila ang mga nagnanakaw. Sila ang nagsabwatan. Walang kwenta ang pag-iimbestiga ng ombudsman na yan dahil unang-una itinalaga sa dyan para pagtakpan ang lahat ng mga kawatan at ikulong ang hindi nila kaalyado. Okay? Yan ang katotohanan. Sabi niya, from investigation, prosecution, adjudication, and ultimate the delivery of justice. If one part of the system is weak, the entire system is affected. Julul. Okay? Kapag weak daw yung isang part, then the whole justice system ay aapektuhan. Malinaw pa sa sikat ng araw, apektado ang justice system dahil walang justice, kundi injustice. Dahil sila ay magkakasabwat. Yun yung sinasabi natin. Walang sapat na investigation dahil nag-release na nga ng statement ang mga sundalo, ayaw nilang imbestigahan kasi magkakasabwat sila. So you talk about advancing the digital fucking transformation. Ina-advance nila kung paano nilang lugiin, nakawin o sairin ang pera ng bayan. Ina-admit niya na yes, there is a corruption. Pero ang question niya, saan daw sabi niya, where did they, sabi niya, saan sila nag-fail? Diba? Sabi niya, where did the system fail? Oh. Nag-fail, may patanong-tanong pa siyang ganyan. Alam niya na sila ay ang nagnakaw. Si Bangag, si Sandro, si Pangandaman, si Bersamin. Paulit-ulit na lang mga kababayan dahil walang solusyon ang problema sa bansa natin dahil lahat ang mga kongresista, senador na mga tiwali ay nagnanakaw sila ng sabay-sabay. They talk about justice system, putang ina. From investigators, kasabwat nila. Papunta sa prosecutors, kasabwat nila. Pagdating sa hustisya, sa Korte Suprema, sa lahat ng korte ng ng Pilipinas. Yung mga police, mga law enforcement, mga investigator, si IDG putang ina, magkakasabwat sila. That's why failed ang justice system dahil ayaw nilang imbestigahan kasi failure nga eh.